Kaibigan, kumusta po kayo? Ako po si Pastor Julio Moro, inyong lingkod. At muli sa loob ng isang oras, samahan po ninyo kami sa isang tangi na namang pag-aaral, pagtalakay tungkol sa mga aral at kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Ngayon po, nagpapasalamat tayo na ating patuloy na makakasama sa ating pagtalakay si Pastor Danny Conejo. Siya po ay isang guro ng Biblia sa Adventist University of the Philippines, sa College of Theology, at siya po ngayon bibigay sa atin ng pagbati. Magandang araw, Pastor Julio, at saka magandang araw din ho sa aming mga minamahal na manunood. Sa nagdaan nating episode ay ating pinag-aralan ang tungkol sa problema ng kasalanan. At ating nakita ang nakakaawang kalagayan ng tao at ng sanglibutan dahilan sa kasalanan. Ngayon po'y ating titingnan ano ang remedyo. Kaya ngayon ating tatalakayin ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ito'y napakagandang paksa, samahan po ninyo kami, subalit kailangan po natin ang tulong ng Panginoong Diyos. Pangungunahan po tayo ni Pastor Conejo sa ating panalangin. Tayo ho'y manalangin. Aming mapagpalang Ama, kami po'y humihiling na sa mga oras na ito, ipagkaloob mo po sa amin ang karunungan upang sapat naming maunawaan ang mga bagay na aming pag-aaralan sa mga oras na ito. At sana ho, ang mga bagay na aming mapag-aralan, yun ay magdala ho sa amin ng mga mabubuting kaisipan. Higit sa lahat, tatanggapin po namin ang iyong mga pasya upang maranasan ho namin ang kaligtasan na nagmula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pastor, ang ating nagdaang pagtalakay doon sa ating nagdaang episode ay ating tinalakay ang tungkol sa the problem of sin. At ating nakita talagang kawaawa at kahabag-habag ang kalagayan ng tao dahilan sa kasalanan. Ngayon ay ang ating paksa ay ano ang solusyon dito? Ano ang sinasabi ng Biblia? Kaya ang solusyon na ito napakahalaga, Pastor July, at sa aming mga manunood, na nais kong ipaabot na itong kasalanan na isang reality. Hindi ito katsang-isip lang. Hindi natin pwedeng sabihin na yung kasalanan para lang isang metaphor sa mga kahirapan o mga naranasan nating mga pighati. Ang kasalanan ay isang realidad. Ang Biblia malinaw na nagsasabi na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At hindi ito kayang bayaran sa panahon na maranasan ho natin ang kamatayan. Kasi yung nakaraan natin na pagtalakay, yung kamatayan na ating nakikita ngayon, hindi yan kabayaran ng kasalanan. Ang kamatayan na yun ang immediate o agad-agad na resulta ng kasalanan. Ang kamatayan na ang kabayaran ng kasalanan ay hindi pa ang kamatayan na ating nakikita ngayon. Kaya hindi pa natin masabi na yung namatay ngayon ay nakabayad na ng kasalanan. Yun ay resulta lang ho ng kasalanan. At pangalawa, ang kalagayan ng tao ay isang talagang kalagayan na sa ating sarili, wala tayong magawa parang makaligtas ho tayo sa problema na ito. Kaya pumasok itong konsepto sa kaligtasan. Sa maikli na salita, ang kaligtasan ay isa itong rescue. Ibig sabihin, ang subject sa rescue tayo. Kung mayroong rescue, mayroong rescuer. May tagapagligtas. Tagapagligtas. At yun ang ating Panginoong Hesus. Kaya sinabi nga sa banal na Biblia o sa Biblia, sinabi na wala nang kaligtasan maliban o walang ibang pangalan kung saan makasumpong tayo ng kaligtasan. Maliban sa pangalan ng Panginoong Maliban Hesus. sa pangalan ni Hesus. Siya lang ang daan, siya din ang katotohanan at ang buhay. Wala nang ibang paraan. Yung po bang binabanggit ninyong rescue na ito, pagliligtas ng Diyos, ito ba'y nangyari pagkatapos ang tao ay magkasala? Hindi.
Kasi yung katangian sa Diyos na manliligtas, tulad ng sinasabi natin, God is the Creator. Ang Diyos ang manlalalang, Oh. Ang Diyos din ay Redeemer, ang Diyos din ay tagapagligtas. tagapagligtas. Okay. Wala pang kasalanan, ang Diyos ay likas na tagapagligtas. Wala pang kasalanan, likas na sa Diyos, ang siya ay tagapagligtas. Kasi likas niya yun eh. Aha. Nature niya yun. Hindi na nangangailangan ang Diyos ng ililigtas parang kilalanin siya na tagapagligtas. Kung katangian ng Diyos, kaya tinatawag siya na Redeemer. Kaya yung titulo na Savior, related yan sa pangalan ng Panginoon. Ano po yung kaugnayan ng inyong sinabi ngayon dito sa talata sa Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 8, at ito ay sa ibang version nga ng Biblia, ito yung tinatawag na aklat ng pahayag, Oo. pero dito sa ating ginagamit yung Biblia, Apokalipsis 13:8, at ganito ang sinasabi. At ang lahat ng mga nananahan sa lupa ay magsisamba sa Kanya na ang kani-kaniyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng Kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanglibutan. So, buhat ng itinatag ng sanglibutan. Kasi ang tinalakay dyan, yung tunggalian na. So, ang tunggalian nangyari na. Okay? Okay. So, yung mga hindi sumanib or umanib doon sa hayop, ibig sabihin, na natili sila na faithful, loyal sa Kordero, sila po ay nakaranas ng kaligtasan. Okay? Ang kaligtasan na naranasan niya, yun ay resulta na sinabi diyan ni Juan sa pag-alay ng Kordero ng kaniyang buhay before the foundation of the The world. world. Bago, ang sabi dito ay pinatay buhat ng itatag ang sanglibutan. So, ang pagpatay doon, hindi pa yung actual. Actual. Ang ibig sabihin doon, yung plano na na-lead down. Ang nilarawan kasi sa Biblia, kasi ang Panginoon ay Redeemer, manliligtas. Yun ang sinasabi sa Isaiah Kapitulo 43, versikulo 11. Wala nang ibang tagapagligtas maliban sa Diyos. Kaya bago po naglalang ang ating Panginoong Diyos, mayroon nang nakali-out na plano. Mayroon nang nakali-out na plano. Ano ang plano doon? Ang plano na nakali-out, aming mga minamahal na manunood, makita ho ninyo sa Epeso Kapitulo 1, versikulo 3 hanggang 14. O binabanggit ng diwang ito. Ang plano na yon, tinatawag na yan na pre-ordain. Ibig sabihin, na-ordain na deklara na before. Tinawag din na, kaya sinasabi doon sa 4, na tayo ay pinili ng Diyos before the foundation of the world in Christ. Kaya kung ituloy ninyo ang pagbasa sa talata mula 3 hanggang 14, makita ho natin, mga minamahal na manunood, na ang plano na yan ay nakalidaw na, wala pa ang kasalanan. Hindi pa nagsimula ang paglikha. May nakalaan na. Kaya may na-predestine. Ang na-predestine, hindi yung mga tao kung sino ang maligtas. Ang na-predestine, ang paraan ng kaligtasan, paano maligtas ang tao at saka sino ang manliligtas. Sino Ang ang sinabi doon tagapagligtas? na ang preordained, there is no other Savior except Jesus Christ. You are chosen in Christ. Kaya yung paano maligtas, yun ang na-predestine. Hindi na ang tao ay predestined. Kasi mayroon kasing paniwala na mayroong mga ibang mga tao na ayon sa decree ng Panginoon, dekreto ng Panginoon, na ang ibang mga tao ay pinili na maligtas. Yung iba ay hindi maligtas. Tinatawag natin yan na double predestination. Pero ang nasa Biblia, ang lahat ay pinili. Ordain yan, na you will be chosen in Christ. Hindi kayo pinili na, pero ini-ordain kung paano ka mapili in Christ. Kaya malinaw na yung plano sa kaligtasan na inilaan ng Panginoon before the foundation of the world ay identified. Ang tao ay maliligtas, pinipili. Pinipili. Okay?
But we have to exercise choice Choice. sa pipili sa kanila ng ating Panginoong Hesus. Kaya sinabi na, there is no other Savior except Jesus Christ. Kaya nang pumarito ang ating Panginoong Hesus, kasi nag-exist siya sa eternidad, hindi ba? Eternity. And then, nagkatawang tao. Yun ang mabasa natin sa siguro tingnan natin yun. Hindi lang natin i-memorize, tingnan natin yung Juan, Kapitulo 1. Versikulo 1 hanggang 3 at saka sa 14. Okay. John chapter 1. Okay. Sa aklat ng Juan, Ebanghelyo sang-ayon kay San Juan, ang sabi ay ganito. Babasahin ko po, nang pasimula, Juan 1, 1 hanggang 3, nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Pupunta tayo sa 14. 14. At nagkataw ang tao ang berbo, at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kalulhatiang gaya ng bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Kaya doon sa 1 hanggang 3, walang nagawa na hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kalakip doon yung plano. Kasi yung plano, ginawa bago pa nagdesisyon ang Diyos na magsimula yung paglalang. Kaya yung Diyos, hindi siya na surprise sa paglitaw ng kasalanan. Okay? Kasi omniscient siya. Alam niya ang lahat. Nakita na niya yon. So nakita na niya na ang anghel na kanyang likhain. Kasi ang linikha ng Diyos parang hindi against sa kanyang nature. Kasi ang Panginoon ay pag-ibig. Okay? Kaya sa nature na yan na pag-ibig, nagdictate yan na ang kanyang likhain ay tao lang o nilalang na may capacity sa pagpili at paggawa sa kaniyang pasya, either na ibigin niya ang Panginoon o itakwil niya ang Panginoon. Kaya ating nakita yung nakaraan na itong kapangyarihan na ito, itong freedom of choice. Freedom of choice. Okay, kalayaan ng pagpili. Pagpili, itong kapangyarihan sa pagpili. Kapangyarihan sa pagpili. Nagamit ni Lucifer at saka ng ating unang magulang sa maling paraan. Sa maling pamaraan. Dahil yun ang daging dahilan ng pagpasok ng kasalanan. Ang gusto sana sa Panginoon na piliin natin na ibigan siya. At ialay yung sarili natin sa Kanya. Na walang pamimilit. Walang pag-aalinlangan, walang pamimilit. Kasi kung pilitin tayo ng Panginoon, hindi na pag-ibig ang hindi na pag-ibig ang ating Panginoon. Kaya ang ginawa niya, yung being na free, may kalayaan, may kakayanan. At may kakayanan na mamili. Mamili. Na ngayon, yun ang plano. Okay. Kaya yung gumawa na lumitaw ang kasalanan, hindi na surprise ang Panginoon. Kasi doon na ang emergency measures. Ang Panginoon, wala sa kaniyang isipan, hindi niya plinano na magkasala ang tao. Kasi hindi yun kailangan. Pero dahil sa risgo, kaya may rest yung paggawa ng tao at saka ni Lucifer na may there was a risk. Mayroong talagang panganib. Mayroong panganib. Mayroong risgo. possibility. May possibility. Mayroong risgo. Kasi may possibility nga na itakwil. May Ang nangyari possibility. nga na itinakwil ang Panginoon. Kaya, pero ang Panginoon, dahil siya po ay pag-ibig, hindi niya pwedeng tanggihan yung rest na yun. Kaya ginawa nga na pray. Ano po, Pastor, ang kaugnayan dito sa 14 ang sabi, at nagkataw ang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. At ang sabi dito, puspos ng biyaya at ng katotohanan. Meron po ba itong kaugnayan doon sa Genesis 3:15? Kaya doon na yun ang kaugnayan. Kasi nung una, nilang lang ang lahat. Perfecto. Nagkasala. Sa Genesis 3:15, nag-announce kaagad na the plan of redemption
na was laid down before creation was in operation. Basahin ko nga po, tingnan natin yung, binanggit ko yung 3:15, pero para sa kapakanan ng ating mga tagapakinig at ng ating mga taga-subaybay, ay akin pong babasahin ang Genesis chapter 3 verse 15. At papag-aalitin ko ikaw at ang babae, ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Okay, yun na doon tinatawag na first good news, proto-evangelion. Yun ang unang mabuting balita sa Tagalog na kasi translation. ang sinabi doon sa consequence, resulta sa kasalanan, kamatayan, yung mga kahirapan, yung mga iba pang mga nangyari sa kapaligiran. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ito magpapatuloy. There is a seed. So may darating na seed. Seed of the woman. Yun ang figure na inilarawan ng seed of the woman yun, yung in the fullness of time na pumarito, yun ang ating Panginoong Hesus. Kaya dito sa 1:14 sa Juan, sinasabi ni Juan na yun yung pagpaparito, pagkalamang tao sa seed. So, yun na yung parang kaugnay nga, yun na ang katuparan. ng ipinangako kay Doon, Eva at kay kay Adan na binhi ng babae. Binhi ng babae. Na ito yung berbo na nagkataw ang tao. Kaya nung ipinanganak ang ating Panginoong Hesus, bago nagbuntis si Maria, pinakita doon sa kanyang fiancé, si Joseph, sa isang panaginip. Sabi ng anghel doon kay Joseph, ang iyong magiging asawa, siya ay magdadalang tao. At pag naipanganak na yung bata na yon, tatawagin mo siyang Jesus. Anong kahulugan? Dahil siya po ay, He will save His people from their sins. Parang may bahagi ng kasulatan na nagtuturan sa bagay na yan. Nandyan sa Matthew, Okay, Mateo. Kapitulo 1, versikulo 21. Okay, Basahin akin mo pong nga dyan babasahin. sa Mateo, 1, Kapitulo 1, versikulo versikulo 21. Ganito po ang binabanggit sa banal na kasulatan. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Yung pangalang Jesus pala, ang kahulugan, ililigtas. Kaya nga, sinasabi natin na yung si Jesus Christ, yung Jesus, Savior ang kahulugan. Tagapagligtas. Tagapagligtas. Yung pangalan din ng Diyos na Yahweh, Savior din ang kahulugan yan. Yung title na yon. Title kasi yun eh. Tinatawag nila yon na affiliative names. So, ibig sabihin, naglalarawan yan kung ano ang Diyos. Siya'y tagapagligtas. Siya'y tagapagligtas, ang ating Panginoong Diyos. Tagapaglikha at tagapagligtas. So, ang ating Panginoong Hesus, siya ang katuparan ng pangako, siya ang ating tagapagligtas. At siya nga'y nagkataw ang tao, ang berbo. Kasi ang Diyos na tagapagligtas, at ayon sa matutunan natin sa Biblia, ang pagligtas ay hindi lang i-pronounce na iligtas. Kasi nung nagkasala ang tao, mayroong 3 choices ang Panginoon. Okay? Una, pwede na sabihin na, pabayaan ko na yan. Anyway, kaya kong gumawa ng isa pang tao. Pangalawa, sabihin niya kaagad na, they will die as penalty or consequence of sin. Mamatay na lang kaagad. Ayon din yan sa kanyang kalooban kasi siya ay hustisya. Hindi siya pwedeng mag-exist na mayroong kasalanan. Pangatlo, or pwede niyang sabihin na patawarin na lang kaagad. Wala nang marami pang usapan. Wala nang konsekwensya. Wala nang consequence. Okay. Pero ang desisyon na yan ay magbibigay ng isang picture ng God ay arbitrary. Kaya pinili niya yung pangatlong opsyon. He will satisfy the demand of justice. Anong demand ng justice? Kung ang nagkasala, mamatay. And He is going also to satisfy His nature as love. Hindi pwedeng isang nature lang ang satisfy niya.
Kasi ang Panginoon ay siya ay just at saka merciful. Siya ay matuwid at mahabagin. Mahabagin. Kailangan na kung patawarin niya, ang masatisfy yung pagkamahabagin lang. Kung kaniyang patayin, ipataw yung punishment, ang nasatisfy doon yung justice lang. Yung just lang. Pinili niyang isatisfy yung kabuuhan ng kanyang nature. Kaya, pumarito siya. So, pumarito ang ating Panginoong Ating Isus. Panginoong Yung kanyang Isus. pagkakataong tao. So, necessity yung incarnation. Papaano pa po ba, papaano pa ang mga bahagi ng pagliligtas? Yung bang kanyang pagparito'y sapat na? Papaano pa ba ang mga bahagi ng pagliligtas ng Panginoong Isus? Yung pagparito niya para sa pagligtas, masabi natin na yun ay malaking kaugnayan yan sa kanyang ginagawa talaga na pagligtas. Kaya sabi ng isang theologian sa Middle Ages, sabi niya, yung kasalanan kasi, napakatindi yung kasalanan. Okay? Na hindi kaya na angel ang pumarito para tubusin ang kasalanan. Kasi ang creatures may utang na. Ibig sabihin, kahit na ako, hindi ako nakagawa ng kasalanan, assuming Assuming, na halimbawa. ako ay or ikaw ipinanganakan na walang kasalanan. Halimbawa. At saka nabuhay ka na napakatuwid. Ang pamumuhay mo na matuwid, yung righteousness na na-attain mo, hindi yan magkaroon ng credit para sa iyo. Kasi ikaw ay creatures. Kaya bilang mga nilalang, duty natin yan to obey the Creator. Kahit ano natin nga gawin na katuwiran, yun ay ating obligasyon. Na ngayon, sabi ni Ansel, isa lang ang makasagot yan. Yung ninalang na walang obligasyon. At ang taon ang ninalang na yun, ang Panginoon lang walang obligasyon. Ngunit, mayroong distansya kasi siya ay Panginoon. Kaya nagkatawang tao siya. Dahil yung righteousness na ma-produce niya habang siya ay namumuhay, na yung kanyang pamumuhay ay ayon sa kalooban ng Ama at mayroon siyang sapat na righteousness or katuwiran, ang righteousness na yon pwede niyang ialay para sa iba kasi wala siyang babayarang utang. Okay? So, malinaw yun, hindi ba? Kasi, so ang ating Panginoong Isos, nang pumarito siya, nagiging katawang tao siya, nagkatawang tao siya, ay nabuhay siya na matuwid kasi kailangan yan. Nabuhay siya ng sakdal. Sakdal. Matuwid. Walang kasalanan. Walang kasalanan. Wala ding magduda dyan na nakagawa siya ng kasalanan. Maliban sa ibang mga tao ngayon na nagsasabi na si Jesus Christ, mayroon din yung pagnanasa. Kasi nagkaroon nga siya ng relasyon kay Mary. Mayroong mga nagtuturo na yun. Sangayon sa kanila. Sangayon sa kanila, pero wala yan sa banal na kasulatan. sa banal na kasulatan. Kaya yung pamumuhay ng ating Panginoong Isos, kailangan yon. Kaya yung atonement, kasi ang pinag-usapan natin dito, yung paano ba ililigtas ang tao. Kasi ang senaryo, yung kasalanan, tayo ay nahiwalay. Halimbawa, ito sila ay magkaugnay. Nang nagkaroon ng kasalanan, nahiwalay. Nung nagkaroon tayo ng gap, nandyan, na hindi ka pwedeng makatawid doon. Hindi pwedeng makatawid. Kasi nahiwalay. So yung atonement, ang concept yan, ibalik isa sa uli ito. So paano yan masasauli? Yun ang isa sa kadahilanan na pumarito ang ating Panginoong Isos. So yung kaniyang pamumuhay, pagiging nagkatawang tao nga siya, at saka namumuhay na sakdal, banal, bahagi yan sa kaniyang act of redeeming us. Bahagi yan. Hindi lang exemplar or ehemplo para sa atin. Hindi lang halimbawa para Hindi sa atin. lang halimbawa. Bahagi yan. So, yung kanyang perfect life, yung kanyang sakdal na buhay,
So yun ang magiging kumbaga biyaya o bibigay niya sa atin. O, Ibibilang sa atin, ibibigay ibibilang yan sa atin, yun ang pag-usapan natin sa susunod natin na nating paksa. episode. Mhm. Kaya, yung act ni Jesus Christ to redeem us ay kalakip doon ang buhay na sakdal, Buhay na at sakdal. saka yung kamatayan niya doon sa cross. Mhm. Kasi yung kamatayan niya doon sa cross, yun ay kamatayan na tinatawag natin na vicarious death. Vicarious death. Ano po naman yung kaugnayan doon sa tinatawag na substitutionary death? Kasing kahulugan lang yon. Aha. Substitution saka vicarious. He Sa- died on our behalf. Kasi tayo ang nagkasala eh. Mhm. So tayo sana ang managot doon. Tayo ang mamatay. Tayo sana ang mamatay. Maparusahan. Pero yung kamatayan natin na mamatay tayo doon, parusahan talaga yon. Pero sabi ng Panginoon, bigyan ko kayo ng ayon sa plano. Magkaroon kayo ng kaligtasan, pinili ko kayo. Nagkasala kayo. Hindi niyo kayang bayaran yung kasalanan ninyo. Ako ang magiging kabayaran. Kaya pumasok yun na ang death ni Jesus Christ, nangangahulugan na He died as our substitute, kahalili, at saka He died to satisfy the demand of justice, and He died as a penalty for our sin. Kaya mayroon yung substitution, vicarious, propitiation, at saka ransom. Mhm. Ano po naman yung binabanggit, halimbawa nga doon sa aklat ng Hebreo, ang kanyang kamatayan, it was a necessity. Kasi sinabi nga yung sa Hebreo Kapitulo 9, versikulo 22. 9:22. 9:22, basahin natin. Okay. Tingnan po natin ng Hebreo 9:22. 22. Aklat ng Hebreo. Ganito po ang ating mababasa. 9:22. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagbubuhos ng dugo ay walang kapatawaran. So, walang kapatawaran maliban kung may pagbubuhos ng dugo. Mhm. Pero ang problema dyan, kasi masabi na kahit kaninong dugo. Pero kung tingnan mo yun sa Hebreo pa rin, Mhm. Kapitulo 10, versikulo 4, Gis mayroong mga 4. dugo na dyan na binubuhos na rin. Pero anong sinasabi dyan? Tingnan natin, Hebreo 10:4, sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. So, ang dugo ng mga baka sa mga kambing, hindi makaalis ng kasalanan. So, yung mga sakripisyo na nangyari doon sa lumang tipan, So ito pong mga dugo ng mga kambing Dugo at ng ng mga mga kambing, baka, ito ay sa katotohanan, hindi talaga yon makaalis ng kasalanan. ito yung mga handog sa lumang tipan. So, handog sa lumang tipan. Sa Ang templo. mga handog na yon, ginamit lang yan ng Panginoon para matuto ang mga tao noon na there is a coming Redeemer. Kaya tinatawag yun na shadow, yung mga sacrifice yun. Hindi talaga yun ang sacrifice na makakuha ng kasalanan. Makatubos. Makatubos ng Makatubos ng kasalanan. kasalanan. Kaya nga sa Makapag-alis. versikulo 10, sa Kapitulo 10, sinabi dyan. Basahin natin sa 10. Tingnan natin, Hebreo 10:10. Sa kaloobang yaon na tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Isang bisis, once and for all. Once and for all. Yung sacrifice ng ating Panginoong Isus. Yung paghahandog niya ng kanyang sarili. niya. Kaya yung mga handog, kasi ang context kasi dyan sa Hebrews, sa Book of Hebrews, yung mga tao noon, gusto nilang balikan yung ginagawa doon sa lumang tipan. Kasi kuntinto sila noon eh. Sabi ni Pablo, dito na tayo sa mas maganda kaysa noon. Kasi doon, yun ay shadow lang. Anino? Ano ba yun? Anino lang. Anino lang. Pero dito na tayo sa realidad. Ito ang tunay. Ito ang tunay. Kaya wag na tayong babalik doon. Tama na naunawaan natin ang
mga ginagawa nila noon. Kasi ang explanation sa ginagawa noon, itong nagawa ng ating Panginoong Hesus doon sa cross. Kaya ang handog, ang dugo na kailangang ibuhos para mawala yung kasalanan, magkaroon tayo ng provision, pag-asa, parang maligtas, ay ang dugo lang ng ating Panginoong Hesus. Kaya sa Juan, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 1, versikulo 29, mayroong pronouncement dyan na nakita ni John the Baptist ang ating Panginoong Hesus. Anong sinigaw ni John the Juan Baptist? 1:29. At ito ang sinasabi sa atin sa Juan 1:29. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na dumalapit sa kanya at sinabi, "Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan." Kordero ng Diyos, nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Anong sinabi doon sa Apokalipsis, yung sa Revelation 13:8? Kordero na Pinatay. Buhat ng itatag ng sanglibutan. Bakit? Ang kordero lang ang mag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Doon sa Hebro, yung mga dugo ng mga handog doon sa lumang tipan, yun ay visual aids. Yun ang term na ginagamit ko. Visual aid? Oh, visual aid. Parang ituro ang ating Panginoong Hesus. Pagtuturo sa Darating na manunubos. Kaya, pagdating doon nandoon na pumarito ng ating Panginoong Hesus, ang paglarawan ni Pablo sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus, bakit nagiging substitute siya? Yung sa 2 Korinto Kapitulo 5, versikulo 21. Napakaganda yung sinabi doon. Ating basahin. Okay. Korinto, 2 Korinto 5:21. Kasi yung hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may kasalanan dahil sa atin upang tayo maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. So there was a substitution there. Walang kasalanan, Naging makasalanan. inaring makasalanan. Parang tayong may kasalanan, magiging walang kasalanan. So, substitution, hindi ba? Substitution. Substitution. So, malinaw. So, yung kamatayan ng ating Panginoong Hesus doon, vicarious. Hindi na tayo kailangan na ialay pang ating sarili, na magsakripisyo. Kasi ang sakripisyo, ginawa na ng ating Panginoong Hesus para sa atin. Yun ang good news. Mabuting balita. Na tayo ay may pag-asa. Although, nang namatay ang ating Panginoong Hesus doon sa cross, hindi pa naligtas ang mundo. Kasi mayroon din nagtuturo diyan, Pastor July, na sabi nila, nang namatay ang ating Panginoong Hesus doon sa cross, legally, ang lahat ay naligtas na. Oh, Legally. Kasi na-meet na yung legal na punishment sa kasalanan. yung demands. So, tinatawag nila ng konsepsyon na yun na universal legal justification. So, napatawad na legally. Kaya ang lahat ay ligtas na. Noong mananampalataya tayo, na yun ang paksa natin sa susunod na episode, yun ay hindi na parang maligtas. Para na lang ma-realize natin ang kaligtasan na sa atin na nung namatay ang ating Panginoong Hesus doon sa cross. Pero yun po ba ang tinuturo ng Biblia? Hindi yun ang tinuturo ng Biblia. Although doon sa cross, nagkaroon tayo ng universal offer, provision na maligtas tayo. Yun ang yung tinatawag na paglalaan. Paglalaan. Kasi gusto sa Diyos na i-exercise natin, ginawa tayo na may freedom of choice. Kaya yung kaligtasan, hindi mo pwedeng maangkin kung hindi mo pinili. Kasi kailangan i-exercise natin yung freedom of choice. Pero yung provision, yung paraan, yung grounds, kung paano tayo maligtas, ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa cross para sa atin. Ano po naman ang kinalaman ito doon sa salitang ransom? Yung una ay yung substitutionary death. Pero binabanggit din na yung kanyang dugo, yung kanyang kamatayan, yun ay parang ransom. Ransom. Kasi Kabayaran. Kasi ang sa binasa natin,
kinote ko kanina, yung Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ano? Kamatayan. Kamatayan. Mm. Okay? Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Kaya yung ransom doon, ang term to payment. Payment. Ngayon kasi, ang ginagamit nito yung ransom, nasangla tayo. Kaya tubusin. Katubusan. Pero ang katubusan dito, iba ang imagery. Kasi hindi lang tayo nasangla. Talagang destined tayong mamamatay. Okay? Mamamatay talaga tayo. Kaya may substitution. Kaya yung actually, yung ransom, additional lang ng emphasis kung paano nasa buhay ng ating Panginoong Hesus at saka sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus, tayo na dapat sanang mamatay at walang karapatang mabuhay, nagkaroon ng pag-asa na mabuhay at hindi mamamatay sa kabayaran ng kasalanan. Kaya doon yun ginamit yung salita na ransom. Hindi talaga yung ransom na sa transaction ngayon. So ngayon po ay naging maliwanag sa atin na ang ating Panginoong Hesus, siya ay namatay. Yun ay vicarious, yun ay substitutionary death. Ang kanyang kamatayan doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo, yun ay kamatayan siya walang kasalanan at yun ay inari na siya merong sala dahil tayo ay nais niyang tubusin. At sa pamagitan meron tayong kaligtasan. Pero what are the other benefits of the death of Jesus Christ? Marami Ano yung... pa ang mga pakinabang o benepisyo ng kamatayan ng Panginoon Ang Jesus? death ni Jesus Christ, kung unawain natin sa biblical perspective ng atonement, is really a major demonstration kung ano siya. A demonstration of His love. Kaya, para yun sa lahat, sabi niya, while we were yet sinners, makasalanan pa tayo, siya ay namatay para sa atin. Okay? Ngayon, demonstration yan. So yun ang talagang Yun talaga yung kapahayagan. Pero ang effect, kasi sa teolohiya kasi, sinasabi namin, the act itself, ito ang purpose sa act, at ito ang effect. Yes, ang purpose resulta and sa effect. Ang purpose talaga doon na namatay para ipahayag na mali yung akusasyon ni Satanas na ang Diyos ay arbitrary. So, He showed na He is a God of love. Ang resulta, siya ay na-vindicate. At resulta din, isa sa mga resulta, yung kaligtasan natin. Pero, hindi lang demonstration, yung death niya doon sa pag-ibig, Hindi lang. may purpose din doon na yung ransom, yung payment to satisfy His justice. O yung justice. Kaya So, nga, hindi lang limited yon. Hindi lang, isa lang yun sa mga side. So, ang buong katotohanan, God demonstrated that He is love kasi willing siya na bayaran yung kasalanan na hindi naman siya ang may kasalanan. may kasalanan, may gawa. Na ngayon, isa na epekto dyan, para sa atin, nagkaroon tayo ng pag-asa. Pangalawa, nagkaroon tayo ng kasiguruhan na tayo ay mapapatawad. So, the assurance of forgiveness. Uminsan, nasa ating isip, na kung tayo ay magsisiti, at saka tapat na tapat, talagang, ano ba yung tawag? Taimtim na pagsisisi, tayo ay mapatawad. Nasa ating isip, na ang pagsisisi natin, ang dahilan na tayo ay napatawad, hindi. Ang dahilan na tayo ay napatawad, dahil 2,000 years ago, nilaan na ng ating Panginoon Jesus ang kanyang buhay para basihan na tayo ay mapatawad. Yung pagsisisi natin, paraan na lang natin yon para maranasan ang kapatawaran. Hindi pa tayo nagsisisi, nandoon na ang provision. Pero hindi natin yan maranasan kung hindi tayo lalapit at magsisisi. Ganon din yun ng kaligtasan. Kaya yung kamatayan ng ating Panginoong Hesus doon sa cross has accomplished, mayroong nasa harapan natin yung kaloob, yung biyaya na magkaroon tayo ng kaligtasan na libre. Hindi na kailangan magtrabaho tayo para buuhin yun. Binuo na ng Panginoon, tanggapin na lang natin. Ganun yun ang siguro pinakasentro na benepisyo
ng kamatayan ng ng ating ating Panginoong Hesus. Hesus. Ng kamatayan ng Panginoong Hesus. Ngayon, meron pa tayong mga nais pang talakayin dito, yung ano naman yung tinatawag na reconciliation. Kanina, nilagay nyo kanina dito yung, pwede mong mag-elaborate pa kayo tungkol dito sa tinatawag na reconciliation na to? Kaya nga yung reconciliation kasi ibig sabihin na nang nagkasala ang tao, mayroon na tayong strained relationship. Mhm. Hindi ba inelaborate natin kanina na nagkasala si Adan at saka si Eva, sila ay nagtago mula sa Panginoon. Mhm. Kaya nagkaroon na yung bahid yung Relasyon. relationship. Kasi ang kaugnayan naman natin sa Panginoon is relational. Relational. Hindi tinatawag tayo na anak ng Panginoon, relational. Ginawa tayo ng Panginoon para magkaroon ng opportunity to relate. Mhm. Magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Mhm. Okay? Hindi talaga tayo kauri niya nga sa dugo. Kundi relational. Creator at saka creatures. Ang relasyon na yan ay na broken yon. Nasira Nasira yon dahil sa pagpasok sa ng kasalanan. kasalanan. Mhm. Na ngayon, kailangan niyang i-reconcile. Mhm. Dahil na yung nagkaroon na tayo ng kasalanan, ang tao ay makasalanan, ang Diyos ay banal. Banal. Hindi pwedeng magsama ito. Mhm. Hindi pwedeng magkaroon ang relasyon ito na ito ay banal, ito ay may kasalanan. Hindi yan pwede. Hindi yan pwede na magkaroon ng ugnayan. So, sa pamamagitan din ng ating Panginoong Hesus, Sa pamagitan ng ating Panginoong Isos, reconcile niya itong banal at saka itong pinapagkasundo. hindi Yan banal. ang termino sa Tagalog. Yung reconciliation, ang termino ay Pinagkasundo ulit. pinapagkasundo. Hmm. Siya kumbaga ang parang go-between, tagapamagitan. Tagapamagitan. Mhm. Tagapamagitan para magkasundo muli. Mhm. Ang konsepto sa iba na yung atonement, yung kamatayan, Yung pagtubos. dahil ang Panginoon ay galit na galit. Oo. Kaya parang mawala yung galit Pinayapa. niya, pinapayapa. Gaya may offering. May offering. Pero yung offering ng ating Panginoong Isos, hindi lang yon na dahil galit ang Panginoon, kundi talagang na-touch talagang pinakita yung habag ng Panginoon. So ang atonement doon, hindi lang para takpan yung galit. Was there an element of anger or... Ang element ng anger ng Panginoon dito, hindi sa atin, kundi yung talaga yung nature niya na hindi pwedeng mag-coexist sa kasalanan. Mhm. So kaya tinatawag yan na yun ang holy anger ng Panginoon. Kasi hindi, tuwid siya Hindi pwedeng Kaya sinat-ispay yun ng ating Panginoong Isos sa kanyang kamatayan. So ang kamatayan ng ating Panginoong Isos, although may aspect to satisfy the justice of God, but is more of demonstration that God is love. Mhm. Meron akong nabasang parang isang quote na doon daw sa krus ay justice and mercy kiss each other. Totoo yan. Kasi doon sa cross, yung kabayaran ng kasalanan na kamatayan, nakita. Fulfilled. Doon sa cross, yung pag-ibig, nakita din. Mhm. Wala ng ibang perfect demonstration. Mhm. Pero nais ko lang sabi sa ating mga manonood na ang cross, ang kamatayan ni Kristo doon sa cross, hindi lang good news. Hindi lang good news. Is also a warning. Bakit, Pastor? It's not only a good news, but also a warning. Is a solemn warning. Alam Alam ni Satanas yun. Kasi nung namatay ang ating Panginoong Hesus doon sa cross, Yes. nagkaroon tayo ng good news. We will be forgiven. Yes. Okay? But it's a warning that if we will not come to Him, we will die. Kasi So namatay that's nga it. yung Mhm. penalty yun Mhm. Namatay nga yung Kaya yun ang kaugnay doon sa John 3:16 na gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, ibinigay ang bugtong na anak, okay, upang ang sumangsa kanya'y sumampalataya, huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Opposite, yung hindi sumampalataya, anong mangyari? Sila ang mapaparusahan. Mapaparusahan. Kasi nahayag na yan doon sa cross. Mhm. Kaya para bang isang coin, dalawa ang mukha. Mhm. Okay? Good news, at the Warning. same time, warning. Warning. Solemn warning. No less than
the second person of the Trinity, the Godhead, Jesus Christ, died for sin. Ibig sabihin, kung hindi mo bitawan yung kasalanan, hindi tayo lalapit sa Panginoon, we will die as penalty sa kasalanan na yun. So, sa inyong pag-aaral ang tungkol dito sa kaligtasan sa ating Panginoong Hesus, meron ba kayong mga na-encounter na parang mga iba pang mga issue tungkol dito sa salvation in Christ? Ang malaki malang issue diyan na talagang nire-resolve ngayon. Kasi tayong mga tao, parang likas na natin yan, na gusto tayo na magkaroon ng malaking bahagi kung paano tayo maligtas. Yung iligtas ng sarili. Iligtas ang sarili. Kaya balikan natin yung premise na ito ay rescue. Wala tayong magawa. I see. So, ano man ang gawin ng tao, Walang merit talagang yun. walang merit yun. walang Ang kailangan lang ito, tanggapin natin para ating maranasan. At yun ang ating himay-himayin sa susunod natin ng episode. Yung, meron ba, ano ba ang mga kapahayagan parang halimbawa yung pagsisikap ng tao na iligtas ang kanyang sarili? May imbitasyon ang Panginoon na mayroon talaga tayong kailangan na gampanan na role para maranasan ang kaligtasan. Ang sabi pa ni Agustin, sabi niya, the God who will save us, Saint Agustin. Saint Augustine, will not save us without us. Di ba? So, ang Panginoon na ating manunubos o ating manliligtas, hindi tayo niya ililigtas na hindi tayo kasama. Kaya, kung tingnan ho natin sa Biblia, ang daming invitation ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, repent, for the kingdom of God is at hand. Okay? Come unto me. Okay. Depart. Marami yun. Daming invitation, hindi ba? Accept. Daming invitation. Kaya, yung pagtanggap natin, pag-answer natin sa call, hindi yan idagdag doon sa nagawa ng ating Panginoong Hesus para sa atin. Yun lang ang paraan na madama natin, Yun ang ating maranasan pagtugon. Yun ang ating pagtugon. Yun ang ating pagtugon. Pero yung pagtugon, hindi na yun dagdag Hindi doon dagdag. sa nagawa ng ating Panginoong Hesus para sa atin. So, minamahal naming mga taga-subaybay, ngayon po ay ating nakita, ngayon po ay ating narinig kung ano ang solusyon doon sa tinatawag na problema ng kasalanan. Ang kaligtasan ay inilaan ng ating Panginoong Diyos. Kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Atin pong nakita na talagang likas sa Diyos na siya ay ating tagapagligtas. Atin pong nakita na bago pa itatag ang sanglibutan ay naando na ang tinatawag na plano ng kaligtasan, plano ng pagtubos. Ang kordero na pinatay, buhat ng itatag ang sanglibutan, ito po yung nagtuturo ng pagkakataoang tao ng ating Panginoong Hesus na siya ay tinuran ni San Juan na kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Ang ating Panginoong Hesus na buhay ng banal walang kasalanan upang siya po ay magbigay sa atin ng katuwiran, upang siya rin po ay ating maging manunubos. Namatay siya. Sa halip na tayo ang maparusahan, sa halip na tayo ang mamatay, siya na po ang namatay sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus, laan, katubusan. Siya po ang ating tagapagligtas. Minamahal na mga kaibigan, bakit di mo tanggapin ang Panginoong Hesus bilang iyong personal na tagapagligtas? Tayo po ay manalangin